peaceful evening po sa bawat sa atin, and welcome sa atin pong Global Harvest Goshen Ministry. So tonight ay yung ating pong feature about real life issues podcast. So bago tayo po magsimula sa ating podcast, let us just come before the presence of the Lord, and let us lift up our hearts, our voice to the Lord through our praise and worship na po. Bigyan natin po ng papuri, pagsamba at pasasalamat ang Diyos pamagitan po ng awiting ito na Waymaker na po. Let us offer to God our highest praise and worship and thanksgiving. Amen. Hallelujah. Moving in our midst, I worship you, 'cause I worship you. You are here, working in this place. I worship you, 'cause I worship you. You are here, moving in our midst, 'cause I worship you, I worship you. You are here, working in this place, 'cause I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that's who you are here, touching every heart, 'cause I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, 'cause I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are, my God. We make miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are, my God, that is who you are, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is
that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even though I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. God, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are, my God. That is who you are. 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 That is who you are, my God. Oh, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amen. Praise be to God sa awitin po na yan. Ano po, na siya po ang ating waymaker, no? Miracle worker. Praise be to God sapagkat meron po tayong Diyos na sa gitna ng lahat ng ating mga karanasan sa ating buhay, ano po, ay atin pwede pong ibulalas, ano, ang ating pong pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat po sa Kanya. So again, magandang gabi po sa ating lahat. A blessed, joyful, and victorious and peaceful evening po sa bawat sa po sa atin, and welcome back, no, sa ating Wednesday at Thursday edition po ng ating pong Real Life Global Harvest Goshen Ministry Real Life Podcast, no. So ngayon pong gabi, ano po, ay magsisimula po tayo doon po sa ating tinatawag po na Glorious Destiny series. Wow, this is very exciting, no po, about Glorious Destiny series. At sa first episode po natin, no, pag-uusapan po natin ang tanong, ano ba ang glorious destiny na meron tayo sa Panginoon? Wow. Minsan po iniisip natin na ang tinatawag nating destiny ay parang tinatawag nating fairy tale, no? Na para lang sa mga special or successful or parang sa movie lang, no? Natin. Pero po ang totoo, kapag ikaw ay nasa Panginoon, wow, my glorious destiny po tayo. At ito'y mas higit pa po sa anumang bagay, sa kayamanan, titulo o achievements po ng mundo. So tonight na po, sisimulan natin ang episode 1 ng ating Glorious Destiny series. Ang title po, Glorious Destiny Revealed. Yan po yung pag-uusapan natin, Glorious Destiny Revealed. So as introduction, no, para maintindihan natin, ano ba ibig sabihin, Pastor, ng Glorious Destiny? Ayan, no? So kailangan nating maintindihan muna itong tinatawag nating glorious destiny. So isa-isahin natin.
Glorious destiny po is a phrase that combines two powerful ideas. At yung glorious, no, ibig sabihin po ay puno ng kaluwalhatian, liwanag, tagumpay at kabanalan, no. It means something honorable, beautiful and full of eternal worth. Yun po ibig sabihin po ng glorious. How about destiny, no? Ang destiny ang ibig sabihin ang itinakdang plano, layunin, pangako ng Diyos o future na inihanda na ng Diyos para sa isang tao. Ibig po sabihin, kapatid, kaibigan, kababayan, it points to something beyond chance, no? God's intentional purpose for your life. So, glorious destiny means, number one, this is the God-ordained future na po that is filled with His glory, purpose, and blessing. Glorious destiny means a life na po designed not for shame or destruction but for victory, fulfillment, and eternal significance, no? So glorious destiny, another meaning po, it's the assurance that your future, no, yung ating pong kinabukasan, okay, when surrendered to God, no, is radiant with His presence and direction. Kaya po napaka-exciting nito pong pag-uusapan nating Glorious Destiny series. At ngayong gabi po ay i-rebuild ng Diyos, no, ang kanyang glorious destiny po sa bawat sa atin. So let's get excited, no po. Excited po tayo na tanggapin yung glorious destiny na hinanda na ng Diyos para po sa atin. So ang ating anchor text for this series, no po, Glorious Destiny Revealed, ay matatagpuan po natin sa Psalm 16 verse 5. Okay? Ang sinasabi po sa Psalm 16 verse 5, "The Lord Himself is my inheritance, my prize, He is my food and drink, my highest joy, He guards all that is mine." So, ibig sabihin po, mula dito po sa Psalm 16:5, ibig sabihin, ang totoong glorious destiny po ay hindi nakabase po sa career, sa bank account, o sa relasyon natin po sa tao, no? Ito po ay nakabase mismo po sa Diyos. Kaya sabi po sa Psalm 16:5, na po ang Diyos ang ating inheritance at prize. Ibig sabihin po, siya mismo po ang ating reward, okay? Kaya po ang pinakamalaking parte, no, ng ating destiny o glorious destiny po ay ang makasama po siya at ma-enjoy po ang kanyang presence habang nandito tayo sa mundo at sa eternity. So medyo mabigat itong ating heavy, itong ating pag-uusapan sapagkat nais ko po na lumalim po tayo sa ating pag-aaral about this podcast, no po, about the Glorious Destiny series. Kaya I hope and I pray ma-appreciate po natin itong lalim at lawak nitong ating pag-uusapang Glorious Destiny series. And I tell you, no po, kapag sineryoso natin ang salita ng Diyos sa atin, ano, katulad nito pong ating Glorious Destiny series, aba kapatid, your life will never be the same again. Magkaroon ng panibagong pagtingin, pag-unawa sa takbo, no, ng ating buhay, takbo ng ating pamilya, takbo ng ating pong ministry. So alam mo ba na bawat isa po sa atin, no, ikaw at ako po, no, ay may tinatawag na destiny na inilaan na ng Diyos, no? Hindi lang basta plano, ibig sabihin, kundi isang glorious destiny, isang kinabukasan po na puno ng kanyang presensya, pag-ibig at layunin. Okay? Kaya pero minsan, no po, nadadala po tayo ng mundo, no? Nakatingin tayo po sa mga achievements, positions, popularity, o relationships na minsan nga naiinggit pa tayo, no? Mga sinasabi natin, sana gusto ko rin na yung ganong achievements, mga possessions, recognition ay meron ako, no? Wala naman pong problema, no? Doon tayo sa mga tinatawag nating mga
achievements, position, possession, power, popularity, o relationship sa mundong ito na akala natin ay magbibigay po ng tunay na kasiyahan. Yes, opo, nagbibigay po yan, kaya lang hindi po yan po permanent. So, yet sabi po ng psalmist, no, the Lord Himself is my inheritance, my prize. Ibig sabihin po nito, ang totoong destiny mo, kinabukasan mo ay hindi nakadepende sa kung meron ka. Okay? Kundi kung sino ang meron ka. Yan po ang mahalagang makita natin. At kung meron ka si Jesus, you have everything, no? Yun po ang pinakamaganda, no po? Hindi mahalaga kung anong meron ka, kundi kung sino ang meron ka. Okay? At ito po ay tinatawag na natin as ang ating personal relationship with our Lord Jesus Christ. Now, let me just give you 3 points or principles regarding our topic, Glorious Destiny Revealed. Ay ito, number 1, ang destiny is in the Lord, not in the Word. Ayan, that's number 1. Alright, our destiny is in the Lord, not in the Word. Ang ating kinabukasan po ay nasa Diyos, no? Hindi po sa mundong ito. Ano sabi po doon? The Lord Himself is my inheritance, my prize. So, ibig sabihin po, ang mundo, no, laging may offer, ino-offer? Success, fame, money. It's okay, pero lahat yun po ay, sabi ko nga po, temporary. Alright? So, yan po ay mga mga added blessings ni Lord, no? Mga bonuses ni Lord. Pero ang totoong reward ay hindi po material blessings, kundi God Himself. Amen? So parang bata po, no, as I illustrate this, no, our destiny is in the Lord, not in the world. Parang bata po na mas gusto ang regalo kaysa magulang, no? Pero po ang pinakamahalaga po ay yung relasyon, sa nagbibigay, hindi lang po yung gift. So ibig pong sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, kababayan, our destiny is in the Lord, not in the world. So ibig sabihin po, hindi nakabase po sa anumang bagay na ino-offer ng mundong ito. Ang future po natin, ang tunay na direksyon ng buhay po ay galing po sa Diyos. Siya po ang may plano, yan po, siya po ang may hawak ng ating bukas at hindi po ang sistema po ng mundo. Now, ano po yung ating application dito po sa first point natin, o first principle, na our destiny is in the Lord, not in the world, no? Ito po aplikasyon natin. Huwag mong i-define, okay, ang destiny mo, ang kinabukasan mo base sa standards ng mundo, no? Ang kinabukasan po natin ay nasa relasyon natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? So, number 2, okay, about destiny, a glorious destiny revealed is about the Lord is our sustainer, no? So yun po yung nire-reveal ng Panginoon sa ating kinabukasan. Okay? The Lord is our sustainer, no? Sabi niya, He is my food and drink, my highest joy. So ibig pong sabihin po, si Lord hindi lang po inheritance, okay? Siya rin po ang sustenance natin araw-araw. Siya ang provider, our Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob ng sapat at tapat sa ating buhay araw-araw. Kapag gutom ka, halimbawa spiritually, no, siya po ang pagkain natin, no? Kapag uhaw ka emotionally, siya po ang tubig. Hindi lang niya tinutugunan ang needs natin, kundi niyo po, siya mismo po ang satisfaction mo, kapatid, kaibigan, kababayan. The Lord is our sustainer. Ibig pong sabihin, siya po ang nagbabantay, nagbibigay, nagkakaloob ng lahat ng kailangan natin para mabuhay at magpatuloy sa buhay po na ito. At hindi lang po siya, alam niyo po, nagbibigay ng simula, kundi siya rin po ang nagpapatatag sa atin araw-araw. Kahit po sa oras po ng kahinaan, problema, o pagkukulang, no po, ang Diyos, kapatid, kaibigan, kababayan, ang nagbibigay po ng lakas, pag-asa at probisyon. Hindi po tayo umaasa sa sarili lang, kundi sa Diyos, na tapat
at sapat na hindi nauubusan ng biyaya po sa buhay mo at buhay natin, sa ating pamilya, kapatid, sa ating kinabukasan. So ano po ang ating pong application dito po sa number 2, the Lord is our sustainer, no? Kung nauubos ka, kung nagkukulang ka, balik ka kay Lord, no po? Balik ka kay Lord, siya ang joy at strength mo. Sabihin mo sa Kanya, sa trono ng Kanyang biyaya, dakilang Diyos, Ikaw ang akin pong tagapagbigay, tagapagkaloob ng lahat ng aking pangailangan. Okay? So number 3 and last, no? Glorious destiny revealed is this: the Lord secures our future. Wow, hallelujah, no? Ito po, napakaganda po nitong third principle natin about glorious destiny revealed. The Lord secures our future, no? Si God, no, Lord Jesus, Holy Spirit, ang siyang may hawak. Secured ka, no, sa future mo dahil si God ang may hawak ng kinabukasan natin. Sabi niya, He guards all that is mine, no? He guards all that is mine. Yan po yung pangako niya, no? Sa buhay ng bawat sa atin. Ang glorious destiny po natin ay secured dahil, bakit po? Diyos mismo po ang nagbabantay. Wow! Amen? Wow! Kung Diyos po ang nagbabantay, ay talagang matibay, no? Ang iyong seguridad sa Kanya. Walang tao, problema o kaaway ang makakaagaw po sa plano ng Diyos para sa iyo, kapatid, kaibigan, kapatid. Ulitin ko, walang tao, walang problema, walang sitwasyon o kaaway ang makakaagaw ng plano ng Diyos para po sa iyo. Bakit po? Sapagkat mahal na mahal po tayo ng Diyos, no po? Sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakamali, sabi ko nga po, kasalanan, kapalpakan, at kalokohan, no, at kahinaan, so 4K, no, sa kabila ng ating, sabi ko, kasalanan, kalokohan, kapalpakan, kahinaan, walang hindi makakaagaw sa plano ng Diyos para sa kinabukasan mo, kapatid. So, ano ang sabi niya? Pangako niya sa John 10:28. Ito magandang pangako ng Diyos, no? Sabi niya, no one can snatch them out of my hand, no? Ibig sabihin po, anumang sitwasyon ka, anumang kalalagayan mo sa buhay mo, the Lord secures our future. Amen. Sabihin mo yan, declare mo, my future secured, no? The Lord secures our future in despite anumang mga sitwasyon ka. Bakit po? Dahil Diyos nga po mismo po ang nagsabi niyan at nagbabantay, no, sa atin po, no? The Lord secures our future. Ibig sabihin po, hindi uncertain o nakakatakot ang bukas, no, po, para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Maaari po ngayon medyo may discouragement, may kahinaan, no, may kalungkutan dahil po siguro sa mga problema, mga sitwasyon, mga hamon ng buhay po natin. Pero po, kapatid, kaibigan, kababayan, ang Diyos po ang may hawak ng plano at kinabukasan po natin, no? Hindi tao, hindi sitwasyon, at hindi po ang mundo. Siya po ang naggagabay, no, sa ating landas at tinitiyak po na ang kanyang mabuting layunin po ang mangyayari. Amen? Kaya kahit po may trials o changes po sa paligid natin, pwede tayong maging confident, no? Bakit po? Dahil ang future natin po ay ligtas saan? Sa kamay ng Diyos. Amen? Maaring sa sitwasyon mo ngayon, tinitignan mo, feeling mo lang, no? Nag-emote ka, bakit ganito, Lord? Ba't ganyan? Alam niyo po, huwag kayong padaya sa emotion and feeling. Madadaya kayo dyan dahil madidiscourage ka. Alam niyo ho ba na ang number one tool ni Satan para tayo po ay manghina? Discouragement. No po? So instead na mag-focus tayo doon sa mga discouragement natin, yes, no, na alam ko, no, I can feel you, marami tayong mga discouragement, no, sa ating family, kahit sa anak natin, sa ating pong mga kanya-kanyang business o situation o sa pag-aaral natin, even po sa sitwasyon po ng ating pong bansa. Pero kapatid,
Sabi ko nga po, kahit may trials o changes sa paligid natin, paligid mo, pamilya mo, pwede tayong maging confident dahil ang future natin po ay ligtas sa kamay ng Diyos. Oh, hallelujah, praise be to God, amen. Parang sumasakay ka sa airplane, no? Halimbawa, no, pag sumasakay ka sa airplane, kapag ikaw mismo ang magpapilot, siguradong kabado ka kasi hindi mo alam ang gagawin, hindi ka naman pilot. Pero kapag nasa kamay ng isang trained pilot, mahusay na pilot, no, kahit may turbulence, no, kampante ka dahil alam mong ligtas ka. So ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ganoon din po ang buhay natin, no? Hindi po tayo ang piloto ng ating pong future. Amen? Kundi po ang Diyos. No, parang yung kanta, chopper ng buhay, no? Hindi po tayo ang chopper ng buhay natin. Ang Diyos po ang chopper ng buhay. Ganun din, siya po ang piloto ng buhay natin. Dahil siya po ang may hawak, sigurado po tayong makakarating sa tamang destinasyon. Kahit pa po, sabihin niyo po sa akin, Pastor, ang tindi ng aking mga problema ngayon, patong-patong, may sakit ako, may problema ako, may pangailangan. Hindi po, okay lang po yan. No? Sabi ko nga po, wag tayo pong padala sa mga discouragement situation and trials, no? So sabi ko, ulitin ko, pwede tayong maging confident sa mga pangako ng Diyos dahil ang future po natin ay ligtas po sa kamay ng Diyos. So ano po ang application po natin dito po sa third point natin? The Lord secures our future, no? Huwag kang matakot sa future, amen? Sabi mo sa sarili mo, hindi ako matatakot sa future ko. Amen? Huwag kang matakot sa future. Yeah? If the Lord guards your inheritance, no one can steal it. Okay? So, huwag kang matakot sa future, kapatid, kaibigan, kababayan. Ulitin ko, if the Lord guards your inheritance, no one can ever steal it, because it is the promise of the Lord sa buhay po natin. So, in conclusion, no po, kapag si Lord ang inheritance mo, una, hindi ka mawawalan ng direksyon. That's number one, no? Kapag si Lord ang inheritance mo, hindi ka mawawalan ng joy, even in the midst ng maraming mong sitwasyon sa buhay mo. Kasi si Lord ang inheritance mo. Kapag si Lord ang inheritance mo, hindi ka mawawalan ng future. Okay? Your glorious destiny, brothers and sisters in Christ, friends, is not something you need to chase. Okay? It's something revealed when you rest in Christ. Ang iyong malwalhating kinabukasan, kapatid, kaibigan, kababayan po, ay hindi isang bagay na kailangan mong habulin. Ito po isang bagay po na inihayag na kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. So, friends, brothers and sisters in Christ, baka ngayon, nararamdaman mo na tila baga walang direksyon ang buhay mo. Nakita ko lang sa Facebook, may direksyon pa ba ang mundo natin? May direksyon pa ba ang bansa natin? May pag-asa ba at may liwanag ang mundo natin? Yan ang mga tanong. Okay? O baka iniisip mo na maliit lang ang future mo dahil sa background mo, no? Minamaliit mo siguro. Sabi ko, Pastor, ito lang pinag-aralan ko, ganito lang kami, isang kahig, isang tuka. Paano po ang future namin? Paano ho ang glorious destiny namin? Kapatid, no? Sabi ko nga po, wag kang padala sa feelings at emotion. Okay? Kaya, anumang sitwasyon mo ngayon, kalagayan mo ngayon, huwag mong isipin na maliit lang ang future mo. Okay? Dahil sa background mo o sa failures mo noon, pero ang sabi ng Diyos, ano po sabi ng Diyos? Pangako niya sa atin, I am your inheritance. Ibig sabihin, kung siya po ang future mo, hindi ito ordinaryo. Ito po ay glorious. Amen? Kaya kahit anong sitwasyon mo ngayon, kapatid, kaibigan, kababayan, may purpose, may pag-asa, at may future na nakalaan para sa iyo sa Panginoon, sapagkat siya ay nagmamahal, nagmamalasakit para po sa bawat sa po sa atin. So in closing, ang challenge ko po sa bawat sa atin, mga kapatid, let me ask you, no? Let me ask you, tatlong tanong gusto ko pong
iwang tanong sa inyo. Sino ang hinahabol mo sa buhay? Okay? Yung blessings ba o yung blesser? Yung success ba o yung source ng lahat? So today, kapatid, kaibigan, kababayan, tonight, no? Choose to say, Lord, ikaw ang inheritance ko, ikaw ang prize ko, ikaw ang joy ko forever. Amen. Sige po, tayo po ay magtapos sa ating pong panalangin at samahan niyo po ako na lumapit sa trono ng Diyos sa ating pong closing prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, we praise you, we worship you, honor God, Lord Jesus and Holy Spirit. Salamat po na ikaw mismo ang aming inheritance at glorious destiny. Ikaw ang aming kinabukasan. Tulungan mo kami na huwag mahulog po sa trap ng mundo. Kundi lagi kang piliin bilang aming pinakamahalagang kayamanan higit sa lahat sa mundong ito. Our Father God, thank you for the reminder today that you yourself are our inheritance, our reward, and our glory. We are not bound by the curse of the world, but we are bound, O God, Lord Jesus and Holy Spirit, by your great plan and promises. Salamat po dahil ang aming kinabukasan ay hawak mo at ang aming kinabukasan ay puno ng iyong kaluwalhatian. Kaya dakilang Diyos, tulungan mo kami na manatiling tapat, nakatingin, hindi po sa pansamantalang bagay sa mundong ito, kundi sa walang hanggang kagalakan po na nasa iyo. Naway sa bawat hakbang ng aming buhay, makita po namin ng aming glorious destiny, aming glorious na kinabukasan po ay ligtas at dakila dahil ikaw po ang aming tagapagtanggol at gabay sa aming buhay. Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, we come before the throne of your grace and I intercede before our friends here na nakikinig at nanonood ng podcast na ito, even po sa makikinig at marunong replay ng podcast na ito. Lord, pagpalain mo ang kanilang buhay and I pray that you sustain them with life, strength, and health, O God, araw-araw po. At alam ko, Panginoon, meron silang mga personal na mga panalangin po sa inyo at kayo lamang, O Diyos, ang nakababatid ng buhay at kalagayan po nila. Abba Father, we thank you because you are so good, you are faithful God. Kayo ang Diyos ng kasapatan sa aming mga buhay at anuman ang kanilang kahilingan in your time, kayo po ang Diyos na pinakamabuti, pinakamainam na magkakaloob, magbibigay ng kanilang mga panalangin. Kapatid, kaibigan, kababayan, just trust in God and have faith and believe in God sapagkat yun po ang pinakamahalaga sa buhay natin, even po in the midst of our pain, suffering, trials, difficulties. Piliin mo, kapatid, na magtiwala. Piliin mo pa rin na isalig ang iyong buhay sa Diyos na nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Lord, I pray ang bawat sa amin o mga mahal sa buhay na narito maging nasa ibang bansa na may mga karamdaman, reach out to them, Lord. I command the name of Jesus. O Lord, your healing grace be upon them. Restore to them to health. O Lord, I declare sa iyo at mag-intercede ka sa iyong mga mahal sa buhay na may karamdaman that healing takes place right now. Iunat niyo, O Diyos, ang iyong mapagpalang kamay sa aming mga kapatid, kababayan, mahal sa buhay. And let and orderliness be upon them because you are a God of order. So God, make it our body in order so that we will use mightily victoriously
ang aming buhay, lakas na pinagkalumbo sa bawat siya. So, Abba Father, tonight we just want to praise you, to thank you. We honor you, we worship you because you are so good, you are faithful, you are awesome God. Salamat po sapagkat kailanman kayo ang Diyos na tapat at sapat sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, we also pray for our nation, our beloved Philippines, in the midst ng mga issues po ngayon. Abba Father, you are still in full control. You are a God who is still in control, O Lord. So we lift up to you, Abba Father, ang aming bansang Pilipinas. Let there be light, hope, O Lord God, sa bansa naming Pilipinas. And let there be justice, O Lord. Roll like a stream of water sa panahon ng mga pagdinig, O Diyos, sa ginagawang mga hearings po ngayon. Abba Father, we pray, O God, that this Philippines belongs to you. We declare that Philippines is for Jesus and you love this country, Lord God, at magkakaroon po ng katiwasayan, kaayusan, at patuloy po, Panginoon, na manatili sa aming bansa, kaming mga Pilipino, O Diyos, our love and concern for our beloved nation, Philippines. This is our prayer, this is our declaration. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. And now, brothers and sisters in Christ, go forth with joy and assurance that God is your inheritance, your strength, and your victory. May the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you now and forevermore. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Okay, hallelujah, hallelujah. Praise be to God and thanks be to God. Okay, salamat po muli mga kapatid at tayo po ay muling nakatapos ng ating unang serye ng ating Glorious Destiny series, Glorious Destiny Revealed. So bukas po ay pag-uusapan natin ang susunod na episode 2 ng ating Glorious Destiny series, the same time 8:30. Okay, so share po natin, no po, please kindly share our podcast, no, sa ating mga kaibigan, family here and abroad, so that you will be a blessing, no, through this podcast. So again, shalom and God bless.